Magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon, magandang gabi sa inyo pong lahat. It's me again, Angel Whisper 11, ang inyo pong lingkod na magbibigay po ng mensahe sa inyo mula po kay God, sa mga Ascended Masters, Holy Spirit, Angels, Archangels, Universe, Ancestors, Spirit Guides, Elementals, and Animal Spirits. So, ngayon po is, teka muna. Bago po muna tayo bago po tayo wait lang po bago po tayo at lumalabas po ang WhatsApp. Actually, it's loading. Ayan. Okay. So, bago po tayo mag-start, syempre nais ko po muna magpasalamat sa lahat po ng patuloy po na sumusubaybay ng ating YouTube channel. Sa ating at sa mga new subscribers, no, maraming salamat po. And ngayon po, actually, siguro ngayon ko po i-discuss or ngayon ko po sasabihin sa inyo kung ano po yung mensahe na yun na pinakita sa akin na crucifix sa vision, na actually dumilat ako, then second time na pumikit po ulit ako, yun po ulit ang pinakita sa akin. So, aalamin po natin ngayon kung ano po ba yung mensahe na yun. For sure, ito pong crucifix na ito is protection, no? It's protection for us, no? For you, for me, yan. So, it serves as protection, as in talagang napakalakas sa protection po sa atin. But, gagamitin po natin itong mga cards na to para po doon. Okay? So, sa mga makaka-resonate po at iba po nakaka-subscribe, lalo na po sa mga bago na nandito ngayon, na napadaan po itong channel na ito, at tingin nyo po naka-resonate at magsisilbing, ito po kasi magsisilbing gabay po sa inyo to sa araw-araw. Please click the subscribe button, paki-like and share na rin po, and click nyo rin po yung notification bell para po updated kayo lagi sa ating reading. As in, every time po na may ganito tayo, na may reading, is magpa-pop up po yan. So, alamin po natin ngayon kung ano po ba yung vision na yan, kung ano po ibigin. Although, meron pa po mga visions, like ito is keep on appearing on my vision, itong taong to, o itong mukha na to, na nag-a-appear po sa vision ko. But I think this is nanggagalaite. Okay, so let us pray. So, mahal na Diyos Ama sa langit, mahal na Jesu Kristo, mahal na Birheng Maria, mahal na Santo Niño, pakibasbasan po rin napakalalakas sa kapangyarihan, banal na dugo, banal na ngal, banal na spirito, mga cards na ito, para po makapagbigay ng mensahe sa katagapanahon. At ako po yung patuloy po na nanalangin na kami po ibigyan niyo ng kaligtasan, ilipusan ng kapahamakan, disgrasya sa kuna, at klase ng karamdaman at tukso, at bigyan po ng kagalingan lahat ng may karamdaman. Maraming salamat po. Amen. Okay, so let's start. Kasi yung isa kong yun. Ito kasi yung ating pang heal. Okay, so let's start. Kuha po muna tayo ng what's that? Para saan ba yung crucifix na yan? Para saan? Na I know naman talaga it's for protection. Actually, yung nakita ko pong crucifix na yun is a vintage one. Hindi po siya yung parang hindi po siya yung ganito. Ito, ganito po siya. Parang ganito po siya. Pero mas ganito po siya. Pero mas yung ganito niya, mas enhanced. Mas maano siya, pero wala po tong imahe na to, tong tao, si Jesus Christ. Kundi talagang pure na crucifix lang po talaga. Na parang bronze, no, bronze. Basta vintage po yung itsura niya. Ganun. So, alamin po natin kung ano po ang ibig sabihin yan. Actually, yan is kahapon ng madaling araw na po yan nagpakita sa akin. And hindi nagpakita sa akin yung mga aswang na yun, sa vision na yun. So, now is alamin po natin kung ano po yung crucifix na yan. Ano po ba ang dala-dala nito sa inyo? Ano po ba yung dapat nyong iwasan? Mga tipong ganun. So, ano po ang meron? Just a crucifix. Okay. Ay, ang daming card. Oh! See? Okay.
Ano to? In reverse. So, andito po si first card ninyo is a shine, no? So, that crucifix is symbolizes talaga naman yan ng pagbibigay ng napakalakas sa proteksyon, paniniwala, no, sa atin. No, yan yung binibigay sa atin talaga ng crucifix. And lalong-lalo na po sa mga Katoliko. So, here is your light irritates their demons. So, for some of you here is talaga, no? Ay, ito siya! Actually, ayan. Ganyan po siya, pero halos ganun po ang itsura niya. Pero pa-vintage po siya. So, ito po is your light irritates their demons. So, yung cruise na po na yun, ayan, nagpakita po yung cruise. So, it means na talagang, maybe for some of you is keep on reading din the Bible, or maybe kumukuha na po kayo ng message sa Bible, which is mas maganda po yan talaga, i-continue nyo po yan. Kasi, yan po is napaka the best po yan na guide sa inyo. Para, lalo po yung mga katanungan nyo sa sarili. No? So, kung may mga katanungan po kayo, humingi po kayo ng gabay din sa Bible, aside from me. Yung mga ganon. Okay? So, yun po ang kagandahan nun. So, ito po yung sinagot na po ako doon, no, sa katanungan na yun kung ano po ang meron at bakit nagpakita po si crucifix. So, now is, kung sino man po yung mga nasa paligid ninyo, nakapaligid sa inyo, mga kahit na ano yan, relative man yan, especially po yung mga yung mga entities, no, yung mga unseen na mga hindi po nakikita, no, or even mga energies na nagbibigay sa inyo, like yung mga spiritual attacks na yan. No, so, ito is talagang iritado sila sa'yo. Kasi, nagliliwanag ka. No, liwanag ka na spiritually. So, we have the fake flexing, cyberbully, crying over you in reverse. I-resume ko lang po to, no, kasi po talaga nakat po siya. I hope na mai-edit ko po to ngayon. Kaso waste of time po kasi kung i-edit ko. But nakapag-start na po ko kanina, so kinat. It's about the crucifix, no, na vision ko nga po. But I'll make sure na I'll try po na i-edit to, na idugtong po tong video na to. But ito po kasi I don't know kung ano sabotahin na naman ba to, na ayaw ibigay sa inyo yung message, because your light irritates again your demons. Their demons. No? So, andito po yung you are shining bright like a diamond. Shine bright like a diamond. So, may mga ganun ka. So, hoping po na maano ko siya, ma-edit ko mamaya. No? Kasi itong ko ngayon, wala pong CapCut to eh. But I'll try, no, na i-transfer to siguro dun sa PC para po ma-edit ko. So, now is, dito nga po yung your light irritates their demons. And bakit? No? Bakit po talagang nagpakita sa iyo si crucifix as your protection na rin at the same time, because andito po yung maybe for some of you is nararamdaman nyo po na nagkakaroon ng maybe masyadong mahigpit ngayon, or parang andito yung wala po masyadong blessings sa dumadating sa inyo ngayon. Ramdam nyo na parang when it comes to financial is medyo parang tight, very tight ngayon. It's because of parang hindi man niya po kayo mabigyan o masaktan, mga tipong ganun. Parang sa gantong pamamaraan niya kayo dinadaan. Kasi for some, kung halimbawa pong ito ang dinadanas ninyo, like meron pong parang kahit anong pagpupursige ninyo, or kahit anong pagdarasal ninyo is andito po yung walang dumarating, or parang hindi nyo po parang more on labas, walang papasok. Ganun po nangyayari. So it's because of somebody out there, no, unseen man yan or na seen at mga tao or energies, is ito yung way na para kayo igalitin. Kasi hindi niya kayo mahipo, unbeatable ka eh. No? So, andito hindi ka niya masaktan physically, spiritually. So, dito ka binibira sa ganito, na alam niyang kailangan na kailangan mo. No, lahat naman tayo, kailangan natin yan eh. No, lahat naman tayo, wala naman exemption dito pagdating sa salapi. Kasi dyan po tayo kumuha ng pagkain nga, pambayad ng bills. Kung may mga anak, syempre mga mag-aaral yan, baon, mga ganun. So, dito na po kayo tinitira. Okay? And now, ito is a cyberbully. So, yun nga po sinasabi ko sa inyo, make sure po na linisin nyo na po lahat ng mga friend list ninyo sa YouTube, kung ano man. Sa ano po kasi dito po kasi sa YouTube, I think hindi kaya kontrolin eh. Pero sa Facebook,
even mga followers po, no, may mga evil eye po dyan, no. Panapansinin nyo po dyan sa mga online na yan sa mga social media na SOCMED na tinatawag, no, is andyan po yung akala nyo po, I mean, sa halimbawa, meron po kayong mga thousands of friends, di ba? Meron kayong mga kahit hundreds of friends. Lahat po ba yan naririnig? Nakikita nyo nagla-like? Nagla-like nga lang po yung mga iyan, parang 10, 20, mga ganyan. No, lalo na kung halimbawa mga words of wisdom, Bible verses, mga quotes about God, words of God. Nako, 1, 2, 3 lang po magla-like dyan, magko-comment dyan. Sa pilitan pa. Masabi lang na andyan yung nagpaparamdam. Pero ang totoo, mga yan, umiikot po ang mata niyan. So, mas maganda po yung safe po, especially po kung yan po is a private account or personal account po ninyo yan. Hindi po lahat na nasa listahan ng Facebook ninyo. Nakala nyo po may magandang ambag sa buhay niyo o may iaambag na maganda sa buhay. Hindi niyo po alam, unti-unti na ko yun yan binababa. May mga sumpa na pala silang dala-dala sa inyo. Yung mga ganon. So, better na yung mga hindi naman po talaga active, pampasikip lang po yan sa Facebook ninyo, tanggalin nyo na po. And then dun yung mga suspecha ninyo na parang ito yung mga naiinggit sa inyo, tanggalin nyo na. Kasi po the number 1 po naging cause ng mga spiritual attack is more on inggit. No? More on inggit na napunta po sa galit. Okay? So now is ito, alam nyo ba, dahil nga po nararamdaman nyo na itong mga ganitong ginagawa niya. At dito po yung talagang natutuwa sila. At dito po yung masayang-masaya sila. Kasi alam nila na nanalo sila. Alam nilang nasa gawa nila yung mga nangyayari sa'yo. Especially sa financial. No? Especially sa mga needs mo na hindi mo makuha ngayon. No? Kasi nga andito yung binlock nila. There's a lot of blockages na binibigay sa'yo. Even yung mga ideas mo. Kasi creativity is here. No? So andito yung either ninanakaw, no? Ninanakaw yung kakayanan mo, the way you speak, move mo, or the way na kung paano ka, especially sa mga ganito, no? Meron po talagang mga gumaganap, or parang meron pong gumagaya sa'yo, na kinokopya ka, maybe the way you speak, no? The way na kung paano ka mag-approach, no? Yung sense of humor mo, yung mga ganyan. So, yan is kinukuha nila yan. No, parang alam mo yun, ay gayahin ko nga si ganito para magkaroon din ako ng ganito ganyan, no? So may mga ganon po. And ito po talaga yung tinaka niya sa'yo, parang alam niya kasi na dito ka nagkakaroon ng growth. That's why ito yung talagang hihigupin niya or nanakawin niya para bumagsak ka. Okay? So yan po yung mga talagang tipong paglalabanan ninyo. Wag po kayong papatalo sa mga ganito. If you are manipulated, well manipulated here, better po na talagang marubduban po talagang pumunta kayo ng simbahan, go to church, no? And surrender niyo po kay God tong taong tong gumagawa sa inyo. Kung sino man po to. Hindi niyo man po ma-specify or hindi niyo man po alam kung sino po talaga itong mga ito, then yun po ang anuhin ninyo, parang i-general nyo na lang po. Okay? So let's see, bakit ano pa ba, no, aside dito sa mga to na nagkaroon ka ng financial problem, no, at sinasabi rin naman ito, no, na kumbaga parang wag kang mag-lose ng hope, no, kasi kumbaga yan is just a temporary, and again wala naman po nananalo talaga sa liwanag, wala po nananalo, hindi po kayang lamunin ng dilim ang liwanag, hindi po. Okay, so let's see kung ano pa. Pero kung hindi ko po ito ma-edit, sorry po kung wala po akong intro. Kasi po talagang, bigla po yung stop eh. Bigla po tumigil yung recording. Okay, so let's start. Diba? So, kulang pa tayo ng isa. Karmic friends. So, yun nga ang sinasabi ko, diba? Meron kang mga nakapaligid sa'yo na akala mo totoong totoo. My goodness, listen to me. Listen. Okay, makinig kayo. No?
Dahil yung mga yan, nagkakaroon ng interest sa inyo yan dahil sa maybe nakakapapakinabangan ka. Yung mga ganun, no? But the truth is, alam nyo po yun, ino-observe lang po kayo niyan. Kumukuha lang po ng mga points of view yan. Para lang po talagang kayo ay, alam nyo yun, sila ang mamayagpag, ikaw ang bumagsak. May mga ganun po. Naku, talaga naman. Teka lang ha, ang dami kasi mong isa-isahin natin to. May love triangle. May bata. Romantic love affair. So, this is a confirmation lang. Okay. So, isa-isahin ko siya. Teka lang. Okay, so dito muna tayo, no? And, yeah. Okay, so, since ito yung mga nabumagsak kanina, so dito is, may bad habits din, ano? So, itong mga taong to kasi, kung bakit ganito gigil na gigil ka, parang higupin yung kakayanan na meron ka, yung blessings na meron ka. Bakit? Because of, talagang ito is mga toxic na po talaga. And they try na parang maybe andito yung dalhin kayo sa isang mga healers o mga manggagamot, mangku, no? At talagang alam niyo po yun, yung paritualan kayo para talagang mangyari yung mga nangyayari. Yung ganyan yung is maging intense or parang maging forever. But I think meron po silang nilapitan na hindi po silang ayunan yung gusto nila. Maybe because they know na you're carrying this light, no, na alam nilang kayo is child of God, the chosen one, possible na ganon. So that's why sa ibang pamamaraan po sila gumawa. Or maybe andito po yung lumipat or naghanap ng iba para po kayo ay pasakitan. At yun po ang umuo. Pero hindi po rin tinanggap yung ritual na to. Hindi rin po nila silang ayunan. Parang ang nangyari lang po, parang guguluhin yung buhay ninyo. Ganon lang po yung ginawa. Or maybe, may nakausap po ito na isang mangku na sinang-ayunan kunwari na, sige, ganito gagawin ko dyan. Sige, pero kasi may bayad. So, sige, gagawin ko yan. Pero, ang totoo, hindi rin po ginawa ng nilapitan nila. Ang ginawa na lang po is, eto, guluhin ang buhay ninyo. Ayun, umihi ang aso. So, andun po yung love triangle na, grabe ka ha, na, magkaroon po ng alam mo yun, ng kaguluhan pagdating po sa relasyon ninyo, no? So ito po ang gumawa, ito mga karmic friends ninyo na talagang ang akala nyo is mga totoo po sa harapan ninyo pero hindi nyo alam, yan pala yung nananalangin na at ginagawa na pala kayo ng hindi maganda about relationship. Okay, so for the case, moving, child, dodging, always party. So now is dito rin po yung maybe for some of you here is meron din pong ginawa about sa sexual issues sa inyo, no? Maybe meron po itong pinainom or maybe meron pong ginawa, no, para po alam niyo po yun, yung mga tipong pagdating po sa inyo wala po yung tinatawag na ang tawag doon, desire, affection, pero pagdating sa ibang babae meron. Parang pagdating sa inyo ayaw, pero pagdating sa iba okay. Like yung erection ha. Ito, no? So may mga ganon. So parang ngayon ang nangyayari, ikaw mismo isa andito yung tabang ka dito sa person mo na to, and to think na parang gusto mo na lang ding umalis, no? But andito yung iniisip mo na lang din. At the same time, maybe andito yung talagang minsan parang paranoid ka na rin, or minsan dito yung bilang sisipa naman si bakit sex lang naman yan. Pero paano yung mga anak ko? May mga ganun kang iniisip. That's why andito yung ayaw mo din. Pero talaga may nagtutulak sa'yo. Alam mo kung sino yung nagtutulak sa'yo? Etong gumagawa na to, no, na para sirain yung pamilya mo. Na parang even sa mga intimate moments ninyo, doon kayo bibirahin. Na parang hindi ka na satisfied ngayon pagdating sa intimate moments ninyo. Yung mga ganon. Na now you are thinking na baka mamaya kaya ganon ayaw kasi meron na siyang iba
na ginagawa na gano'n. Nas pagdating sa'yo, pagod na, wala nang gana kasi nai-release niya na sa iba. So, may mga ganun kang thinking. And itong person mo na ito, and I think, actually, andito nga yung, ano ba to, pangatlo? Yes, kumbaga, andito din yung, yun nga sinasabi ko nyo, that they are blocking everything sa'yo. Sa love, as in general, love, career, ideas mo, lahat yan, ano yan, blanco. Lahat yan para kang hinahangin. Wala ka sa sarili. Parang ang gusto mo na lang siguro ngayon, ang tulog ng tulog ng tulog, as in wala kang ginawa. As in wala kang gustong gawin, kundi matulog na matulog. Yung mga tipong gano'n. But pagdating naman sa mga events, parties, alerto ka naman. Pag alam mo yung mga ganyan, pagdating doon, alerto ka naman. Pero bakit pagdating mo sa bahay, parang lulugo-lugo ka? Yung mga ganun. So, itong mga ito din, no, is, kaya rin nandito itong crucifix na ito, is for you to know na, kumbaga, andito si crucifix or si God, si Jesus Christ, na itong mga ito is aalisin na rin ito sa'yo soon. Okay? It's just that kailangan mo lang itong pagdaanan para, alam mo yun, mas maging braver ka. Hindi, parang hinahanap ngayon ni God kung asan yung faith mo. Kung are you still believing in Him, or andito yun talagang paninindigan mo na lang yan. Bulag ka ba? Bingi ka ba? Wala ka bang pakiramdam? Kasi andyan na eh. Pinararamdam na sa'yo eh. But still, para kang naka-blindfold. Nangangapa ka sa dilim. Pero sinasabi na sa'yo, pinararamdam na sa'yo na you are spiritually attacked. Your family is spiritually attacked. Pero andito yun talagang, kasi kakaroon nga ng changes eh. Nagiging okay ka sometimes, then maya-maya, eto na naman. Parang hindi naman consistent eh. Ang dami mong kinoconsider, pagod lang siguro ako, ganito, ganyan. Marami lang siguro akong iniisip, ganito, ganyan. Kaya siguro masakit ang ulo, kaya siguro hindi ako makatulog, kaya siguro masakit ang likod ko, masakit ang batok ko. Because of this, because of that. Mga ganon. Pero hindi eh. Parang alam mo yun, yung atake din sa'yo dito is consistent din. So, eto i-monitor nyo po yun yung time, yung araw, then comment nyo po kung ano. Okay? And yes, this is the cock blocking. So there's a blockages talaga na ang gumagawa po talaga. Syempre, hindi naman po para ibulgar to. Pero ito po sasabihin ko sa inyo. Yung gumagawa po sa inyo is ito yung taong tahimik na nasa loob po ang kulok. Ito po yung tao na bihirang-bihira pong mag-smile, or ito po is parang loner, mga tipong ganon. Parang mas pinipili po niyang manahimik muna sa ngayon sa isang tabi. I-observe mo po yung mga ganyan tao na parang siya mismo yung sarili niya, nilalayo niya sa'yo. No? Na dati naman okay kayo, pero ngayon nilalayo niya na yung sarili niya sa'yo. So magtaka ka. Wala ka naman ginagawang hindi maganda sa kanya. Pero andito yun siya mismo, lumalayo siya sa'yo ngayon. Okay? So, ito is romantic love affair na talagang ito is still too busy para po talaga kayo ay maangkin. No? Though, andito yung natatakot to. And talagang ginagawa niya itong shadow works na to ng palihim. And, siya lang din nakakaalam. Nobody can, talaga to can know this eh. Kasi, kumbaga, andito yung natatakot din siya. Na baka layuan din siya ng friend niya na yon, or family na once na ginagawa niya to. Okay? So, let's see kung ano pa. Actually, na to eh. Actually, gusto ko sana, short reading lang sana. Pero baka ito na lang po ang and pasensya na kung wala po akong intro. Kasi po talaga nakat. No? Nakita nyo naman po nakalatag na yung mga cards kanina. Kasi ko na po yun. Nabalasa ko na po yun. Pero hindi ko na po kasi ayaw na naman ito iparating sa inyo. Na kayo ay protected ni God, ni Jesus Christ. So, let's see kung ano pa. If there's some other messages pa, no? Ang kapal kasi itong card na ito. Ang hirap pong balasahin. Okay, so heart and home. Yes, ito isa sa mga kinaiingatan niya. And maybe, ito rin ang ipagkakalob sa'yo nito ni God after. Meron man kayong mga, ngayon, pagsubok, hayaan nyo lang. No, just let go, let God. Let go, let God nyo lang po yan. Kasi yung security na gusto mo, yung love na gusto mo, yung pagmamahalan ninyo, yung pagkakasundo-sundo ninyo, magkaroon ng
peace of mind ka, and yung magkaroon ng peaceful life as well, as in sa lahat. Ibigakalo po sa inyo yan. Just wait and continue your mission, no, or your task, and yung pananalangin sa Kanya. Kasi bibigay sa inyo lahat to. Heart and Home is, kumbaga, andito yung blissful life, magkakaroon ka na ulit ng contentment, comfort, ibibigay po sa inyo to, since kayo po is talagang well protected dito, no? And, andito yung lakas mo. Parang ano to, fortress is parang ano to, unbreakable ka talaga. Kasi, you are from the kingdom of God. Ready ka sa lahat eh. Ready ka for the battle. Prepared ka. Actually, yes. Kasi, pagka nasa si Jesus Christ, wala kang dapat ikatakot. No? Kasi galing ka dito eh. I think this is from Nazareth. Jerusalem. Temple of God. And the ring is here, no? Also. So you are connected, no? You are well connected kay God. I mean, kasi pinag-usapan natin dito is yung crucifix, no? So second na lang po yun sa partnership or couple na talagang you are talagang yung kung sino man po ang sisira ng relasyon ninyo, na which is si God ang nagpakilala sa inyo niyan ng maybe fiancé mo, boyfriend mo, or husband mo, wife mo. Hindi po nila pwedeng galawin yan. Hindi po nila pwedeng sirain yan. Kasi kayo po is soulmate ng person mo. So, autumn and summer is here. So, within 6 months or 3 to 6 months, no, is expect na po na magkakaroon na po kayo nito, no? Itong Heart and Home, Fortress, and the Rings. So, possible na yan po yung time, no, na kayo po is magkakaroon na po ng lots or talagang big or transformation po sa buhay niyo. Antayin nyo po yan. Kasi yung, maybe for some of you na parang gustong magkaroon ng bagong bahay, or andito yung gustong lumipat po ng ibang lugar, no, eto na po yun. So, antay lang po kayo. Kung hindi po 3 to 6 months, maybe 6 to 9 months, possible po yan. Kasi this is actually an autumn and the summer. Ano ba tayo ngayon? Summer kasi dito sa atin sa Pinas, March na eh, no? So, ilang days, ilang ano na lang. So, let's see. Kung April or May, possible na makamtan nyo po to, or makuha nyo po to, or ma-receive nyo po yung big transformation and big blessings, or babasag na rin po ang blockages sa buhay niyo. For now, is wag po kayong mag-alala kahit po kayo po is maraming pagsubok na dumadaan po sa buhay ninyo ngayon. No fear, no? Kasi nga po, andito po ang crucifix, and your light, again, is shine like a diamond. Shine bright like a diamond. Okay, so, wag po kayo mag-alala kasi God is with you, Jesus Christ is with you, protecting you, heal you, save you, and guiding you. Okay, so, hoping po na kayo po na bigyan ko ng kaliwanagan sa nangyayari po sa buhay ninyo. Kasi po talagang nakaka-depress or stress talaga yung pagdating po sa kaperahan, which is, kung halimbawa pong may kailangan po na kailangan gastusin or bilhin pero hindi po mabili. So, andito po yung talagang nakakalambot, no? Pero, andito po yung sinasabi ni God, just wait for the right time. Ngayon po is may atake. Malamang ito, may hinuhulma pong, may tinetrain po ng mga batalyon para sugurin to mga umaatake sa inyo. Possible po na ganun. So, yun lang pong isipin nyo, God is with you. So, let go, let God, and wait for the time, for the divine timing para po open po yung door, no, para po ilabas ng bonggang-bongga ni God yung mga blessings for you. For now, is naka-close kasi po may mga magnanakaw po sa paligid ninyo. So, para po mabiti ang mga iyan, kailangan nyo po magdasal. Okay? Kailangan nyo po magdasal ng sobra. Okay? Hindi lang po every Sunday, no, na halimbawa nagdadasal po kayo or nagsisimba po kayo. Pero
everyday po. Okay? So, that's your reading for today. And sa mga naka-resonate po, di po nakaka-subscribe, please click the subscribe button, paki-like and share, and click the notification bell para po updated kayo laging sa ating reading. Okay? So, close your eyes po para po sa inyong healing. Hoy. Tawag ka. Okay, so maraming salamat po. God bless us all and love, peace and hope. Love and light. Bye!